Igan, pinapayagan na uli ang pangingisda sa Calapan Oriental, Mindoro. Kinumpirma ito ni City Administrator Attorney Raymond Usam sa panayam ng Super Radio DCWB. Pasamantalang ipinatupad doon ang fishing ban matapos umabot ang oil spill na dulot ng paglubog ng MT Princess Empress sa dagat ng Nauhan. Tuloy pa rin naman ang pagbibigay ng emergency assistance sa mga apektadong mangingisda at residente. Samantala, nagbabala ang UP Marine Science Institute na posibleng umabot din sa Puerto Galera at silang bahagi ng Batangas ang oil spill. Panorte raw kasi ang kasalukuyang direksyon ng hangin at tubig. Ay kay Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan, may mga inihanda na silang oil spill boom sa iba't ibang barangay. Sa ngayon, negatibo pa naman daw ang langis sa dagat sa kanilang lugar, kaya ligtas pang maligo. Nasunog ang isang residential area sa Barangay San Andres, Bukid sa Maynila kagabi. 3 ang sugatan. At para sa update, may unang balita live si Darlene Kai. Darlene, good morning. Ivan, dito muna sa covered court ng Barangay 767, pansamantalang mananatili yung ilan sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa sunog kagabi. Hindi raw ito ang unang beses na nagkasunog dito. Binulabog ng malaking sunog ang mga residente ng Dagonoy Estate sa Barangay 767 San Andres, Bukid sa Maynila mag-aalas 11 kagabi. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Ang mga nagsilikas na mga residente, kanya-kanyang bitbit ng mga gamit. May sumigaw lang po. Tapos yun po, sabi nila may may usok. Pagpasok namin, may apoy na po dun sa may kanto. Malaki na yung apoy. Wala nga kami naligtas. Nakapanlulumo raw makitang natupok ang kanilang bahay at lahat ng gamit. Paano kami makakaipon uli? Ubus lahat. Wala na tira. Pero mabuti raw at ligtas ang buong pamilya. Ang kaanak niyang si Reginio, nasugatan pa sa noo habang tinutulungang lumikas ang ibang miyembro ng pamilya. Nanay ko kasi nasa taas sila, binababa namin, di namin siyempre matanda na kasi yun. Yun, siyempre namin, siguro na sagi yata sa hindi ko alam kung saan banda. Basta alam ko sa kahoy na tumama to. Mga sugat naman sa binti ang tinamo ng isa pang residenteng si John Russell. Nagulat po kami, may nagsisigawan, may nasunog sa likod ng bahay mo, umakyat kami. Pag-akyat po ng bahay namin sa pinakatuktok, punta kami sa likod ng bahay namin, nandun na kami nag-aabang, humingi ng mga hose, tubig. Yung pagdating ng bumbero, nandun yung hose, syempre hinahatak namin. May malambot doon na na yero sa amin, na plastic. Pag tungtong ko doon, dumulas ako. Agad silang nilapatan ng paunang lunas. Puspusa naman ang pag-apula ng mga bumbero sa apoy. Pagkatapos ng 1.5 oras, tuluyang naapula ang apoy ayon sa BFP Manila. 66 na pamilya ang nawalan ng tirahan ayon sa pamunuan ng Barangay 767. 3 naman ang nagtamo ng minor injuries. Batay po sa impormasyon na na-receive ko doon sa area, naggaling daw po sa isang bahay na 3rd floor. Nagsaing po at nakalimutan po at ang patayin yung gas. Hindi raw ito ang unang beses na nagkasunog dito sa lugar. Maraming beses na nasunugan ito. Last year nasunog din kami, mga 2 beses kami nasunog dito. Yung area namin crowded area din Bagamat awarded area pero crowded na rin Siguro kapabayaan na rin ng iba, iniiwan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng sunog. Pansamantala munang mananatili ang mga nasunugang residente sa covered court ng barangay. Ivan, ayon din sa barangay chairman dito, hihingi na rin daw sila ng ayuda mula sa LGU at iba pang ahensya ng gobyerno para mabigyang tulong yung mga nasunugang residente. Yan ang unang balita sa Maynila. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Update sa NCAA Season 98 Women's Volleyball Tournament. Pasok na sa Final Four ang Perpetual Lady Altas at CSB Lady Blazers. Sa unang game, nagharap ang Perpetual Lady Altas at Mapua Lady Cardinals. Hindi umubra Mapua sa magandang play ng Perpetual na pinangunahan ni na Mary Rose Dapol at Shaila Omipo na pareho nagtala ng 13 points. Na-sweep ng Lady Altas ang 3 sets. Final score 25-16, 25-19 at 25-17. Sa second game naman, humataw ang CSB Lady Blazers laban sa JRU Lady Bombers. Sa lakas ng opensa at depensa ng Lady Blazers, napag-iwanan nila ang Lady Bombers mula first hanggang third set.
Wagi ang CSB in straight sets sa pinangunahan ni Gail Pascual with 16 points. Final score, 25-10, 25-21 at 25-13. Update naman tayo sa COVID-19. 193 ang naitala mga bagong kaso ng COVID-19 batay sa datos ng Department of Health kahapon. Nasa 9,290 ang aktibong kaso o mga nagpapagaling pa, habang 147 naman ang mga bagong gumaling, 7 ang nadagdag sa mga nasawi sa COVID-19. Mga kapuso, pinagdiriwang po ngayong araw International Happiness Day. At layo nito hikayatin ang lahat na magbigay ng kasiyahan para sa iba. Magarbo man o simple, basta tao sa puso, check na check yan. Ay, ikaw, Igan, paano mo ba kami pasasayahin ngayon? Ba, bitim pa ba kayo? Alam mo ako, Igan. Ito, pagising sa umaga, ang nasa isip ko agad, paano papasahin yung ating mga kapuso. Di ba? Oo, ako, Igan, may pandesal lang kami, okay na. Sold! Napasaya mo nga kami, Susan. Pandesal at kape, di ba? Damn! Damn! Ang mga netizens kaya natin, paano pasasayahin ang kanilang mga mahal sa buhay, Ayan na. Ivan? Isa sa mga nakinabang. Lumigaya ako sa donut, Susan. Nako, napakatamis. Dinagsa ng komento ang Facebook page ng Unang Hirit dahil sa tanong na yan. Ang sabi ni na Nelly Tagalog at Flordeline Revido, ngingitian at kukumustahin daw nilang lahat ng kasama sa bahay ngayong umaga. Hindi kayo nag-usap, ha? At kapag sinuklian ng matamis ding ngiti, okay na okay na. Para kina Maricar Saludes at Aya Menor, nakakapagpasaya rin sa iba ang paggawa ng kabutihan kahit sa maliit na bagay lang. Ganyan din ang simpleng thank you o pagpaparamdam ng appreciation sa iba. Para naman kay Edita Madrid, napapasaya niya ang kanyang pamilya kapag nakakapagpadala siya sa probinsya. At pati rin daw siya, sumasaya rin. Malakas daw ang paggaan ng pakiramdam ang pagtulong nang hindi naghihintay ng kapalit. Para naman kay Rose Jade, ayan, nakapagpapasaya siya kapag nagpapakita siya ng sincere na pagmamahal. Ito suggestion ni Joseph Sungay. Salubungin ang hugs and kisses ang inyong asawa at anak paggising nila. Simpleng paraan daw ito para maipakita kung gaano sila kahalaga sa inyong buhay. Ilang sasakyan na sinita ng MMDA sa road clearing operation sa Dapitan Street sa Quezon City. May unang balita, live si Bam Alegre. Bam! Igan, magandang umaga. Isang bigla ang road clearing operations ang isinagawa ng MMDA. Ang target ngayong umaga, yung ilang mga mabuhay lane para paluwagin na to and make sure na clear from obstacles. So ang inuna nila yung mabuhay lane number 15, particular na nga yung Dapitan Street sa Quezon City. At ngayon naman yung ating kinalalagyan, ito yung part na mabuhay lane number 2 kung saan nandito yung Maria Clara sa Maynila. Nandito sila ng ilang mga sasakyan na illegally parked, ilang mga stall na nakahambalang sa bangketa at mga rider din na walang helmet. Pero kapansin-pansin na walang dalang tow truck ang grupo. Dahil dito ay ang reason daw behind it is puno na raw yung kanilang impounding facility. Kaya ito ang tinututukan ng ahensya. For auction ng mga sasakyan, maliban sa pagsasaayos ng impounding area namin, talagang pilit nang i-auction yung mga matagal na sasakyan na hindi kinukuha para makaluwag kami. Kasi siguro meron pa mga 700 na sasakyan doon. So ngayon, Igan, makikita niyo ito ating likuran. Ito yung clear na ng mga nakapark sa gilid. No? Dahil nakaalis na rito yung grupo at meron pa silang ilang papasadahan lugar dito sa Maynila. Ito ang latest mula rito sa Maria Clara Street, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Silipin din natin ang sitwasyon sa Monumento, Caloocan ngayong Monday morning rush hour. May unang balita live si Jonathan Andal. Jonathan, kamusta ang sitwasyon dyan? Igan, sa mga oras na ito ay walang pila ng mga pasahero dito sa EDSA Bus Carousel sa Monumento Station. Kung makikita nyo sa likod ko, yung footbridge na yan yung minsan napupuno kapag mahaba ang pila. Pero ngayon, nakita nyo naman, maluwag. Sunod-sunod kasi yung pagdating dito ng mga bus kaya hindi tumutukod ng matagal ang pila. Ito naman po ang sitwasyon sa LRT Monumento Station kaninang alas 6. Maraming pasahero pero mabilis naman ang usad ng pila. Sa Monumento Circle naman, hindi rin ganoon karami ang mga sumasakay ng jeep at maluwag din ang daloy ng trapiko. Samantala, sitwasyon naman dito sa may EDSA Monumento, pareho pong maluwag ang magkabilang linya. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Ako po si Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Nagsimula na ang tradisyon ng Station of the Cross sa Marinduque para sa Semana Santa.
Sinimulan po yan sa barangay Kaganhaw sa bayan ng Bowak. Tuwing linggo isasagawa ang Station of the Cross na ngayon na lang ulit ibinalik dahil sa COVID-19 pandemic. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.